Hello po mga brothers and sisters. For today's video ay magkakaroon po tayo ng home visit sa ating isang server na greeter sa ating simbahan. So mayroon po tayong dalawang pakay. Una ay para kamustahin yung bata sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya. Pangalawa ay para ipagpaalam din yung server na to para sa magiging youth encounter daw nila sa kabataan ng mga youth. So ipagpapaalam natin siya dahil nababalitaan ko nga na parang hindi yata siya papayagan. So sasamantalahin natin yung pagkakataon na to, since tayo naman ay mag-home visit, ay ipagpapaalam na rin natin siya para siya ipayagan. So kung ano man ang magiging resulta, kung ano man ang sasabihin ng kanyang magulang, ay irerespeto natin at tatanggapin natin. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Medyo mainit yung panahon, pero ganun talaga, parte to ng mission natin. So hanapin ko pa kung saan yung bahay niya. Bahala na. Tatang-tang na lang ako. Kinakabahan siya kasi baka ako ano po tanongin ko. Ano po yung napansin niyo sa kanya na pagbabago nung simula nag-serve siya sa simbahan? Ano po yung naging pagbabago niya nung hindi pa siya nag-serve tapos ngayon nag-serve na siya? Nakita ko naman dito sa bagay niya. Yung magdadasal siya bago kumain. Gusto matulog na siya. Ang gusto niya, hindi naman kami saan. Hindi naman kami nakakalimot. Hindi naman kami makapagsimba araw-araw. At buti ako siya. Kasi siya nga nagsasabi siya. Sa ano niya po sa mga kapatid niya? Nadadala niya ba sa pagdadasal? Hindi. Lagi sila magkakaaway Siguro ganyang edad talaga. Isa lang magkakasundo. Naintindihan ko rin. Mas marami rin mo nakausap na iba po eh. Sa una, sa yung ganyang edad nila, magkakaano pa, talo-talo pa. Kasi kami nung mga kapatid yun, ganyan kami mo. Pero ngayon, tumatanda po ang yun din ang narinig ko sa mga kwento niya, diba? Kakamustahin ko naman po siya sa school, kung ano ang ano niya sa eskwelahan. Sa school po, wala siyang problema kasi magataas ang grades niya. I see. Kaya wala kami problema sa kalipagan sa school. Kasi pag siya mag-aral. Kahit hindi ko siya natutunan. Sila ko tatlo. Siya, nung pangalan siya, natutunan ko siya nung maliit siya. Pero yung dalawa, medyo sarili sila magpasa. Kasi ayaw ko silang i-pressure na ano. Kasi nga, napapansin ko na ayun, parang nakikita niya bakit yung iba ganito, siya ay ganyan. Sabi ko ay ang mahalaga ay ginagawa mo yung pinaka-the best na magagawa mo. Ang hindi maganda doon ay kung hinahayaan mo yung sarili mo na maging mababa kasi nagpabaya ka. Pero kung nagsisipag Hindi mo naman siya, siya napapabaya. kaya nakakatulong po yung pag-serve ng simbahan ngayon siya ay lumalaki po. Ano? Hindi na napapalapit sa simbahan, sa Panginoon. Magandang ano din kasi ibang kabataan niya, di ba? Nasa ano na, puro tambay lang ang alam. Pero di siya, kahit paano, makatulong sa kanila. May mga bagay po ba kayong ipinagmamalaki tungkol sa kanyang paglilingkod? Malaki ko yun sa nakikita ko dyan mo sa nakikita niya mga katrabaho kasi maraming katrabaho yun sa pero ano ko yun, ating ano, ayoko na si Sir Simbahan. Mga lolo ng mga tita niya. Yung isang pamangkin ko, inaaya niya. Kaso ayaw. Kamusta naman po ang suporta ng pamilya niyo sa kanyang paglilingkod sa simbahan? Ang kasi naman ang isa ko. Simbahan. Sa mga schedules mo? Yun lang kasi minsan yung dahil siya bago na po kasi na May magawa man dito. gawa ka muna Totoo po yun. bahay. Sila yung po laging tayo namin sa kanila. Yun niya kasi hindi yung basta ibigis ka. Ano yung siya ba? Pagkagising bago ka umalis, Mayroong magagawa ka. magagawa ka. Pero syempre, tamang tinitingnan na namin, maayos din siya sa loob ng bahay. Hindi lang sa simbahan. May mga pagkakataon po ba na nahihirapan kayo i-balance ang oras niya sa simbahan at sa bahay pati sa pag-aaral? Yung sa simbahan, pag-aaral. Opo. Balance yung oras ko. Mabalance Minsan yun. pag ano, kapag parang sa tulad ka kahit yung paggabi pa ako. Gusto ko pag ano, may tulad sa bahay. Para kasi yung makasama ko sa kapatid. Sila lang dito na iiwan paggabi. Lagi nyo naman po nagpapaalala. Pero regarding naman po sa mga schedules niya, kung hindi naman po ba
masyadong nakaw oras sa kanya, sa inyo dito? Hindi naman, okay naman. Bilang magulang po, may mga suggestion po ba kayo kung paano namin mapapabuti ang formation bilang isang server? Yung mga nag-iaglobo sa kanila, kasi parang minsan, ginagawapas nila na. Paano ninyo pinapalago ang pananampalataya dito po sa inyong tahanan? Kami naginawa po kami na hindi talaga kami nagsisi. Pero, kapag kahit din yung ano yun, yung magpapaalalaman ako. Dasal kayo, nakikita niyo sa simba. Yung nag-alam, kasi kahit kapag malapit na lang. Halaga ay Hindi naman namin, hindi naman kami nakapag-simba araw-araw. Ito yung hindi. Nakakaalam. pala napapaalalahanan mo rin pala. Saka pinahayaan niyo sa mga spiritual na gawain sa simbahan ay malaking factor na po sa kanya. Ayun, yun nga po. Yun talaga, nung sisugas ng bahay. Pati yung lola niya, mga tita niya sa probinsya. Tutuwa sa kanya. Kasi nga, ano, siya yung pambay-pambay. Nasa simbahan siya. Sa tingin po ninyo, paano po namin matutulungan ng inyong anak na mas lumalim pa ang kanyang pananampalataya? Siguro yun na kung mga formation ng mga ginagawa namin. Pero yung mga activities sa eskwelahan na ano, Ang pangalawang pakay ko po ay yung ipapaalam nga po siya nabanggit sa message ko sa inyo kasi since ako naman ay nag-home visit at sakto rin naman na magkaka-youth encounter sila kaya sinamantala ko na po ipaalam siya. Ngayon, ang ano ko po ay kung ano po ang sasabihin nyo ay irerespeto po namin. Pero syempre bilang ako, may nakikita ko po kasi kung gaano kahalaga yung formation na yun para sa ano niya, sa paglago niya. okay naman, pero kausapin. Okay. Hindi na po sa akin iba. Kaya sabi ko, since pupunta rin naman ako sa akin, subukot ko ipaalam. Pero, nirespeto ko pa rin kung ano magiging tugon ng sa waiver na. Kasi po, yung information po yun ay parang ilalagay sila sa tahimik para mas makapagnilay sila. So, aalis muna namin yung cellphone. Kaya nakalagay. Pabalik na tayo mga brothers and sisters dahil mission accomplished tayo ngayon. Nakausap na tayong parent. Ayan po mga brothers and sisters, kakabalik lang natin dito sa parokya at nakausap na natin yung parent nung ating isang server na greeters. At the same time ay pinagpaalam din natin siya doon sa magiging youth encounter nila ng mga kabataan. So sana payagan sa aming pag-uusap naman nung mother niya ay mag-uusap muna sila ng kanyang husband. Sabi ko naman kung ano magiging desisyon nila ay irerespeto namin yon. So nagkataon lang na pumunta nga ako doon para kamustahin yung sitwasyon din ng bata bilang parte ng aming ginagawang pangamusta sa mga server natin at para malaman din yung sitwasyon ng ating mga server di lang dito sa simbahan maging sa kanilang bahay at sa kanilang school. So mas magandang naririnig mo rin kasi na actual na nagmumula doon sa kanilang mga parents. Kaya ayun. So yun lang po muna mga brothers and sisters. Thank you for watching and always remember to live with faith, love, and purpose. Bye-bye!